Gumuhit naman ang pilang ngiti sa labi ni Glyza. Bakit? Anong gagawin mo sa akin mamayang gabi? Gumuhit naman ang pilang ngiti sa labi ni Elias. Basta. You will love it. Kinindatan niya ito. Gusto ko yan. Hagikik naman ni Glyza na siyang dahilan upang matawa na rin ang lalaki. Naging mas masaya kaysa inaasahan ng family day nilang mag-anak. Ilang ulit sumakay sa bangka dahil sobrang nagustuhan yun ng mga bata. Marami pa silang ginawa gaya ng paglaro ng volleyball at syempre, di nawala ang food trip. I suggest to Nash to improve the area para sa sunod mas marami ng pwedeng activities na magawa ang mga bata. Napangiti si Glyza sa tinunan ni Elias. Umaapaw ang ligayang nadarama niya sa sinabi niya ng lalaki. Puro ng tawanan na maghapon. Walang pagsindan ang ligayang nadarama ni Glyza na makitang masaya ang kanyang mga anak. Inabot na sila ng dapat hapon doon na hindi nila namamalayan. Dahil parang ayaw pang umuwi ng mga bata, sa cottage na rin sila nagkapunan. Can I have an orange juice? Tila naglalambing ni Glyza na wika kay Elias. Marami ng inumin na kanda, ngunit wala siyang matipuhan sa mga yon. Alright, saglit, ikukuha kita. Thank you, please hurry up. Nauuhaw na ako. Pahabol niya sa lalaki na makita niyang tunguhin itong tindahan ng mga inumin na nasa di kalayuan. Let's play again. Narinig niyang yaya ng batang si Jiho sa kanyang kakambal. Let's go. Bago pa siya makaimik, mabilis nang lumabas ng cottage ang dalawa at nanakbo sa labas. Agad napatayo si Glyza sa kinaupuan. Tama ng takbo katatapos nilang kumain. Di natuloy ni Glyza ang paghakbang nang maramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang paningin. Agad niyang nasapo ang kanyang ulo, ngunit makalipas sa ilang sandali, pinilig niyang ulo upang pawiin ng panandali ang panlalabo ng mga mata. Muli siyang humakbang pabalapit, ngunit nakakadalawang hakbang pa lamang siya na muli siyang mapahinto. Pakiramdam niya gumalaw ang buhangin kanyang kinatatayuan. Naigalang paningin tila buong mundo nang umikot. Nanlabong mata at pakiramdam niya nang hina ang kanyang kalamnan. Pakiramdam niya ay para siyang matutumba pero bago mangyari yon, naramdaman niya ang paghawak ng mainit na kamay sa kanyang siko. Hey, are you alright? Nang mapunta ang tingin sa may-ari ng tinig, bumungad sa kanyang malabong imahe ng lalaki. Miss Escobar, are you okay? Tinig yon ng lalaking nakahawak sa kanya. Mommy! Tila naman naiiyak ang tinig ng anak niyang si Jiho. What happened, Mom? Tanong ng batang si Jared. Napakarap siya ng mata. Ilang sandali uminti-unting luminaw ang kanyang paningin sa lalaki. Yon ay walang iba kundi si Jake Revilla. Jake, ayos ka lang ba? Kitang-kitang pag-aalala sa mga mata nito. Pinilit naman ngumiti ni Glyza. Oo, ayos lang ako. Medyo nahilo lang ako ng konti. Inalalayan siya ng lalaki patungo sa malapit na upuan. Ngunit bago pa sila makarating doon, nakuha na marintinig niya ang kanilang atensyon. Glyza! Nang bumaling sila sa pinagmulan ng tinig, bumungad sa kanila ang galit na si Elias. Lalo na mutla si Glyza na makita niya si Elias. Di niya naiwasan ang pagkabog ng kanyang dibdib. Di niya mawaring ulit pakiramdam niya na kagawa siya ng malaking kasalanan. Elias? Di niya maiwasan na mautal. Umigteng naman ang panga ni Elias na hindi nakaligtas sa paningin ni Glyza ang pagkuyom ng kamao nito. Ngunit nang mapunta ang tingin sa dalawang bata na nakatitig din sa kanya, pilit niyang kinalama ang sarili. Let's go home. Pinilit itong maging mahinahon. But Daddy, we're still playing. Muling napabuga ng hangin ang lalaki bago to lumapit sa kambal. Masyado ng gabi para maglaro, son. Don't worry, pabalik naman tayo dito. Let's go home, okay? Binigyan ni Elias na masuyong tingin ang batang sa Jiho kasabay ng pagkaplo sa buhok nito. Okay, Dad? Marahan naman tumango ang batang sa Jiho. Walang imik nagpatiuna ang batang sa Jared. Agad ding sumunod ang kakambal nitong sa Jiho. Nakakailang hakbang na mga bata nang lingunin ni Elias si Glyza. Let's go. Una na kami. Hindi mo na kailangan magpaalam kay Jake Revilla, Glyza. Maraing wika ni Elias bago pa makaimik ang lalaki. Tara na. Bago makahuma si Glyza, nagawa nitong mahuli ang kamay niya. Agad siyang hinila palayo. Wala siyang nagawa kundi mapalingon na lamang kay Jake. Kundi bigyan na lang ito ng tinging humihingi ng paumanhin. Di siya kinibo ni Elias habang pauwi sila, pero nanatili itong nakahawak sa kamay niya. Kahit na makapasok sila sa loob ng vacation house, nanatili pa rin pagkakahawak sa kanya ni Elias. Kids, pagtawag nito sa mga bata. Agad napatingin sa kanila ang dalawa. Doon muna kayo sa Aunt Nash ninyo. Gusto raw nila kayo makasama ngayong gabi. Napaawang ang labi ni Glyza.
Pero bago siya nakaimik na unahan na siyang magsalita ng batang sa Jiho. We will be having a sleepover? Kitang-kitang ningning sa mata nito. Yes, son. Huwag kayong mahiyang magsabi sa Aunt Nash at Uncle Florence ninyo ng mga gusto ninyo, ha? I'm sure they will grant all your wishes. Yehey! Pumalakpak ang batang sa Jiho. Come on, Jared, let's go. Bago makapaimik, ay mabilis na nitong nahawakan at hinila ang kambal tungo sa pinto ng bahay. Samay niya si Elias sa isa niyang tauhan, sundan ng dalawang bata. Teka, ba't mo pinupunta doon ang mga bata? We will talk? Hinila siya ni Elias tungo sa ikalawang palapag. Ano ba? Pinilit ni Glyza ang kumawala sa lalaki, pero lalo nitong hinigpitan ng pagkakahawak sa kanyang kamay. Elias, ano ba? Bitawan mo nga ako? Ginagalit mo ako, Glyza eh. Mariing wika nito sabay ng pagharap at pagbitiw nito sa kanyang kamay. Napag-usapan na nating huwag kang makikipaglapit sa mga lalaki. Lalo pa nagitngit ang ngipin nito. I will punish you in order for you to learn your lesson. Napatili na lamang si Glyza nang buhatin siya nito. Ilang sandali lamang bumagsak na lamang si Glyza nang punitin nito ang suot niyang damit. Pero tila walang planong magpatinag si Elias kahit magpakita siya ng pagtutol. Nakakatakot ang mga mata nito. Tila mabangis na leon na gusto siyang lapain ng buhay. Ano ba? Muli niyang tilin nang dumapo ang labi ng lalaki sa kanyang katawan. Sandali siyang tinitigan ni Elias. Di ba dati gustong gusto mo to? Muling dumapo ang labi nito sa kanyang balat. Marahas ang kilos nito. May diin bawat halik nito ang tila ba gusto na siyang parusahan. Di pa rin natapos ang lalaki dahil ilang sandali lamang. Nagtanggal na rin ito ng saplot sa katawan. Pakiramdam ni Glyza binabastos siya sa ginawang ni Elias. Para siyang nanghina. Hindi siya nagtangkang manlaban. Wala rin siyang nagawa kundi mapadaing nang marahas ang kininsa ni Elias. Di niya napigil ang sariling mapaluha. Sobra na ang ginagawa ng lalaki. Naramdaman ni Elias ang patak ng luha ni Glyza dahilan upang mapahinto siya sa ginagawa. Lumambot ang mukha niya na makita ang luha sa pisngi ni Glyza. Di naman mawari ni Glyza ngunit lalo siyang napaluha hanggang sa mapahigpi na lamang siya. Naparunok si Elias. Pumalong ang pagsisisi sa kanyang puso. Shh, I'm sorry. Dinampian niya si Glyza ng halik sa pisngi. I'm sorry, tahan na, please. Ngunit di tumigil si Glyza sa pagluha. Alam ko namang hindi mo ako mahal. Alam ko kay Isabel pa rin ang pagtingin mo pero wag naman ganito, Elias. Handa ako magpagamit sa iyo pero respetuin mo naman ako kahit konti. Marahan niya tong tinulak. Nang tuluyan siyang makawala dito agad siyang tumagilid. Nagpatuloy sa pag-iyak. I'm sorry. Mahinang wika ni Elias. Tila naman walang narinig si Glyza. Sandaling namayani ang katahimikan. Lalo ding nadurog ang puso ni Elias, lalo pat kitang-kita niya ang pagigyog ng balikat nito. Hey! Marahan niyang hinawakan ang balikat ng babae. Naratili naman nakatalikod sa kanya si Glyza. What can I do to ease your anger? Di si Glyza umimik. Come on, let's fix this. Huwag na natin ipagpabukas pa to, baka mapansin to ng mga bata. Di naman umimik si Glyza. Napabuntong hininga na lamang si Elias bago siya nagpasyang yakapin ng babae. Sorry sa nagawa ko. Nainis lang kasi ako eh. Mahinang paliwanag niya. Nainis saan? Tanong ni Glyza sa gitna ng kanyang paghikbi. Hinarap din niya ang lalaki. Wala akong ginawa para mainis ako at parusahan ka. Marahas namang napabuntong hininga ang lalaki. Gosh, Glyza! Hinawakan ng lalaking iyon ang kamay mismo sa mismong harapan ng mga anak natin. Ano naman ang masama doon? Wala naman mali siya yun eh. Napahilot na lang sa kanyang sentido si Elias. Whatever. Pero pwede ba next time distance yourself to other men? Hindi ba gandang nakakita yun ng mga bata? Tiniyo ni Glyza ang kanyang luha. Ikaw din dapat. Hindi ka rin dapat lapit ng lapit sa mga malalanding babae. Napakunot naman ang noo ni Elias. Malalanding babae? Kailan pa ako lumapit sa mga babae? Bago pa makaimik si Glyza ay tuluyan nang umilaw ang bombilya sa utak ni Elias. Gosh, akala ko tapos na ang issue natin kay Nash. Tama nga ako ah. You're really jealous? Gumuhit ang ngiti sa labi nito. Nang sumimangot si Glyza, lalong tumamis ang ngiti ng lalaki. You're jealous. Oo ah, sige na nagsaselos ako. Nawala lang yun ang sabihin mong fiancé siya ng kapatid mo. Laro naman tumamis ang ngiti sa labi ni Elias, sabay ng paghawak ito sa kanyang magkabilang pisngi. Don't be jealous, okay? Masuyong tumitig sa kanya sabay ng kanyang pagpapatuloy. Walang papalit siya sa pwesto mo bilang soon-to-be Miss Villacorda.
Lumapit ang labi ni Elias sa labi ni Glyza. Ginawaran niya to ng halik. Napapikit na lamang si Glyza. Naging masuyong halik nito na tila ba puno ng pag-ibig. Ang galit sa puso tila ba unti-unting natibag. Totoo ba yung sinabi mo? Habol niya ang kanyang hininga. Yes, totoo yun. Walang papalit sa'yo and I admit it. Nagsiselos din ako kay Revilla. Naramdaman naman ni Glyza ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Gusto mo lang yata makaisa eh. Sa halip sumagot muli siyang ginawaran ni Elias ng marubdob na halik. At ang sumunod na sandali taling panita na lamang ng ungol ang maririnig sa loob ng silid. Di na iwasan ni Glyza ang pagkabog ng kanyang dibdib na makita niyang paghinto ng sasakyan ni Elias. Sa tapat ng kanilang bahay, nandito na sila, Dad. Kaninang umaga sila nakauwi mula sa kanilang short vacation at ngayong gabi napag-usapan nilang pamamanhikan. Agad lumapit si Mario sa pintuan kung saan siya nakatayo kanina pa naghihintay. Hayaan mo siyang lumapit dito. Walang kangiti-ngiti niyang wika sa matanda. Lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ni Glyza na makita niya lumabas si Elias sa kanyang sasakyan. May dala tong isang bungkos ng kulay pulang rosas. Good evening po, sir. Bahagya siyang yumuko bilang paggalang. Ikaw lang ba mag-isang mamamanhikan, iho? Di mawala ang tingin nito sa sasakyan ni Elias na nakaparada. Hindi po. Darating po maya-maya ang papa. Marahan naman tumango ang matanda. O siya, pumasok muna tayo. Hintayin na lang natin sila sa loob. Bago pa sila makaintay, nagpatiunan na sa pagpasok si Mario Escobar. Agad naman inabot ni Elias ang bulaklak sa kanya. Nang humakbang ito papasok ay nagawang hawakan ni Glyza ang braso nito. Agad naman napabaling sa kanyang lalaki. Teka lang, di ba nakakahiya sa papa mo? Masyado maliit ang bahay namin kumpara sa bahay ng mga Villanueva. Di naman naiwasan ni Elias ang bahagyang pagtaas ng makapal na kilay nito. Hindi naman bahay ninyong dahilan kung bakit pupunta rito ang papa at isa pa. Tingin mo ba papansinin ni papa ang bahay ninyo? Napalabi na lamang si Glyza. Para kasing di ako nababagay na maging asawa mo. Mahina namang natawa si Elias. At sa tingin mo, sino nababagay sa akin? Napasimangot na lamang si Glyza. Di ka naman nakakatulong sa akin eh. Masuyong hinawakan ni Elias ang kanyang pisngi. Don't worry so much, okay? Ako mapapangasawa mo at hindi ako mapipigilan ng kahit na sino man. Kahit pang pamilya ko and besides, nakakasiguro naman ako, hindi ako pipigilan ni Papa. Nasa ganon silang ayos nang may humintong sasakyan sa tapat ng tahanan ng mga Escobar. Parehong napunta ang tingin nila noon. Noon na rin bumitaw sa kanya si Elias. Nandito na sila. Wika ni Glyza at di nga siya nagkamali. Dahil makalipas ang ilang sandali lumabas mula sa sasakyan, sina Placido at Gabriel Villanueva. Lalong kumabog ang dibdib ni Glyza. Ganon pa man, nagawa pa rin niyang salubungin ng mga bisita. Good evening po. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang kamay ni Placido Villanueva at saka nagmano. Good evening, Iha. Nasa labi nito ang matamis ng ngiti. Nang mapunta ang tingin niya kay Gabriel Villanueva, tinanguan lamang siya ng lalaki. Pangiti na lang din ang naisukli niya rito. Tuloy po kayo. Na matuluyan silang makapasok sa loob ng tahanan ng mga Escobar, sinilubong naman sila ni Mario Escobar. Mr. Villanueva, amigo, ang tagal na rin nating di nakita, Mario. Lalong tumamis ang ngiti nito. Masyado ka namang formal ngayon. Akala ko ba hindi mo ako naaalala? Wika ni Mario. Di naman naiwasan ni Glyza at Elias na magkatinginan. Parehong di nakala na magkakilalang dalawa. Maaari ba naman yon? Naging magkaibigan tayo noon. Paano ba yan, amigo? Balae. Mukha na agrabyado ng anak kong unika iha mo. Sa pagkainan natin pag-usapan yan, balae. Nagpahanda ako ng munting salo-salo para sa atin. Nang ilahad ni Mario ang kamay niya tungo sa kusina, sabay silang naglakad patungo doon. Abay, hindi ko tatanggihan yan, balae. Siya nga pala, balae, itong kasama ko dito, siya si Gabriel, panganay ko. Inilahad ni Gabriel ang kamay nito kay Mario Escobar. Nice meeting you, sir. Tinanggap ni Mario ang kamay nito. Nice meeting you too, iho. Nang bumitaw sa isa't isa, maring nagsalita ang padre de pamilya ng Escobar. Tara na, kanina pa handa ang pagkain. Nagpatuloy ang usapan kahit na magsimula ng kumain. Nakaupo sa dulong bahagi ng mesa si Mario. Tumabi naman sa kanya si Placido. Sa tabi nakapeso naman si Gabriel. Sa kabilang bahagi ng mesa si Glyza naman nakaupo. Sa tabi naman si Elias. Gusto na sanang madaliin ang kasal ng mga bata, balae. Mulang pagbubukas ni Placido sa usapan.
Nakanda kaming ibigay anumang dote na hihilingin ng pamilya ninyo. Pumayag ka lang na pakasalan ng anak ko ang unika-iha mo. Wala akong hihilinging material na bagay o halaga bilang dote, balae. Tayang hiling ko lang wag sanang saktan ng anak mo ang anak ko. Gusto kong alagaan at mahalin niyang mabuti ang anak ko. Pakiramdam ni Glyza, hinaplos ang puso niya sa narinig. Dad, nasambit ni Glyza. Hindi niyo po kailangan hilingin yon, sir. Makakaasa po kayong alagaan kung mabuti ang anak ninyo. Naging dahilan yon para mababaling si Glyza kay Elias. Nagtama ang mata nila. Di bumitaw ng tingin si Elias sa kanya kahit nang muli magsalita. I will do and give everything that will make her happy. Tila lalong natunaw ang puso ni Glyza. Nang sandaling yon, pakiramdam niya'y walang makakatumbas sa ligayang kanyang nadarama. Kung ganoon, wag na natin patagalin pa ang lahat. Gusto ko rin mailagay na sa tama ang mga bata. Si Placido Villanueva. Mabuti pa nga siguro dahil mukhang malapit na naman tayong magkaapo. Tila nag-init ang pisngi ni Glyza sa tinura ng kanyang ama. Dad, hindi ba tama naman ako? Napansin ko na nanaba ka. Malakas ang katob kong magkakaapo na naman kami. Dad naman eh. Lalong namala si Glyza. Di na iwasan ni Gabriel na magkaroon ng pilit ng ngiti. Ganon din ang dalawang padre di pamilya at ang magkabilang panig. Marahang hinaplos ni Elias ang kanyang hita. Numapatingin si Glyza, nakita niyang tila nag-aalo nitong mga mata. Tila sa isang iglap, inahon siya nito sa kahiyan. On second thought, parang gusto ring makita ang sunod nating mga apo, balae. Naalala ko pa ng panahong nagbibiruan tayo na balang araw magiging magbalae tayo. Kita mo ngayon nagkatotoo? Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni Mario. Tama ka. Di ko rin akalaing magkakatuloy ng anak kong isa sa mga anak mo. Gawin na natin opisyal ang lahat, balae. Kailangan na nating planuhin ang kasal. Napatingin si Mario kina Elias at Glyza. Ang mga bata nang bahala magdesisyon anong gusto nila. I want to do the wedding a month from now. Walang kangiting-iting wika ni Elias. Di maiwasan ni Placido Villanueva ang mapakunot noo. A month from now. Kakayanin ba isang buwan preparasyon, iho? Hindi yata ako papayag na hindi grande ang kasal. Sandaling napabaling si Elias kay Glyza. I want to give her an expensive wedding, Papa. Pero natatakot ako sa maaaring mangyari pag nalaman to ng kalaban sa negosyo. Mabuti siguro kung secret wedding muna, then saka kami magpapakasal ulit. Kung yan ang problema, iho, wag mong alalahanin yan. Akong bahala sa seguridad sa kasal ninyo. Naparanok si Elias. You don't understand, Papa. Di ni Elias alam paano ipapaliwanag lahat sa kanyang ama. Pardon, but can I interfere? Mahinahong tugon ni Gabriel Villanueva. Lahat sila ay napuntang tingin sa panganin ng mga Villanueva. Naintindihan ko anong inaalala ni Elias, Papa. Di natin alam anong kayang gawin ng mga kalaban sa negosyo. Nang di umimik ang sino man sa kanila, muling nagpatuloy si Gabriel. Gawing biglaan ang kasal para di makapaganda ang kalaban. Pwedeng palabasin na ako o kaya si Florence ang ikakasal at tingin ko, mabuti kung next week na yon para hindi makatunog ang kalaban sa negosyo. Napatingin si Elias kay Glyza. Is that okay with you? Can we do the wedding next week? Napabaling si Glyza sa kanyang ama. Binigyan to ng tingin at tila humihingi ng permiso. The decision is yours, iha. Muling napunta ang tingin ni Glyza kay Elias. Naparanok siya bago marahang tumango. Di naman napigil ni Elias mapangiti. It's settled then. Next week na ang kasal natin. Di maiwasan ni Glyza ang pagkabog ng kanyang puso. Isang linggo na lang at magiging hirap na siyang Mrs. Villanueva. Ang tanong, handa ba siya sa bagong yugto ng kanyang buhay? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana mo rin niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.